magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Once again, good evening, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po kayo dyan? I know that we are all excited. At patuloy tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama for this opportunity na palagi niyang pinagkakaloob sa atin. Kasi maraming mga tao na hindi nila pinapansin itong mga ganitong uri ng gawain. Pero lingid sa kaalaman nila, dito tayo nakakakuha ng kalakasan, tibay ng loob, to go on in our journey here on earth. Kasi itong mundo, punong-puno ng kaguluhan. Mismo ang Panginoon, ang Jesus, ang may sabi niya, that this world, it's full of suffering. Pero sabi naman ng ating Panginoon, fear not, for I have overcome. So meaning to say, pag nasa atin ang ating Panginoong Jesus, nandun yung kalakasan. Kailangan natin yung kanyang mga salita. Binabasa natin, pinag-aaralan natin, pinagmumuni-munihan natin. Kaya itong mga ganitong opportunity, naman Bible study, kung saan ang Word of God is being preached, kailangan natin to. Tayo ang mawawalan kapag hindi natin binigyang pansin ang mga ganitong gawain. At before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos Ama sa langit, maraming salamat po muli sa pagpili sa amin sa araw nito. Ma,
Narito po muli kami, inaalay namin ang aming mga sarili bilang handog na buhay. Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name. Patawarin niyo po kami ng aming mga pagkakamali. Linisin ang aming mga puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya sa gabing ito, muli po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Gabay at patnubay ng iyong banal na espiritu ang aming hangad, sapagkat kulang ang aming kaisipan para maabot ang iyong ganap na kalooban. May your name be glorified tonight, Father God. At itinatas ko rin po sa iyo ang kapatid namin gagamitin mo sa pagpapahayag na iyong banal na salita. Lord, bless his lips. Use him as your mouthpiece to preach the good news. At ganun din po ang gagamitin mo sa music ministry, Lord. We ask for your double portion of your anointing, Panginoon, to be upon them. And again, we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hallelujah. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. Happy birthday, February 4, 2026, Sister Marilyn Oliva, Sister Leia Cruz, si Brother Jason de las Alas, Sister Alexis Recto, happy birthday kapatid, and Brother si Jakey Bert. Jakey Bert. Okay. Sandro, ibang klase pangalan to Jakey Bert. Okay. Ayan. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan. Happy birthday and enjoy your day mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. Yan. Handa na natin ating mga sarili. Let us have some stretching. Why? Tayo aawit na sa ating Panginoon. Taas natin ating kamay, tumalon. Yan. Para sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. So tonight, let's welcome our praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpalang buhay natin mula sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataong ibinibigay palagi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpuri at makapag-aral sa Kanyang banal na salita. Hallelujah. Amen. Welcome po mga kapatid sa ating midweek Bible study at sa lahat po ng ating kapatiran na nasa kanilang tahanan, samahan niyo po kami na umawit ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Hallelujah! 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 Papuri at pasasalamat ay para sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya awitin natin to mga kapatid. Hallelujah!
kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba magkahigit pa, kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming mahagkay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking naawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay, ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba magkahigit pa, kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Saan pa ako'y hinanap? Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Magpuri. Magpuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo.
papuri ay luwalhati ay para sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At hayaan natin ang laman ng ating mga puso ay sumamba sa ating Diyos. Magbigay ng papuri at luwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itananghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, ang puso ko'y sa'yo lamang. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay, wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala
kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Wala kang katulad. Itataas namin ang iyong banal na pangalan, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Sa'yo ang parangal. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, O Lord God Almighty. Sa iyo lang ang tanging papuri. Sa iyo lang ang tanging kadakilaan at kaluwalhatian. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Music Ministry. Glory to God. And tonight, brothers and sisters, as we continue our series on the book of the Ephesians, let us welcome my co-minister, my co-patriarch, no other than Minister Andy Magadia, to open chapter 3 of Ephesians. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Saan man po kayong dako ng daigdig naroroon, binabati po namin kayo. Lalo po yung mga nasa ibang bansa. At ngayon po ay ang ating pagpapatuloy sa ating mga aralin mula po sa Book of Ephesians. But then bago po tayo magsimula, magkaroon muna po tayo ng opening prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, salamat po na kami po ngayon ay muling mag-aaral ng iyong salita. At anuman din po ng aming mga pagkukulang sa isip, salita at sa gawa, Lord, forgive us. At nawa po ang mga salita niyo ay dumaloy katulad ng masaganang daloy ng tubig na nagbibigay po ng lahat po ng kailangan ng tao. At alam po namin, Lord, na ito po ay magiging pagpapala. Lahat po ng mga katanungan ay masasagot po sa pamamagitan din po ng mga aralin na ito. Kayo po, Lord, magpapaliwanag.
kung ano po ang nais yung iparating sa amin sa umagang ito, sa hapon na ito, at na maging sa mga nanonood po sa ibang bansa, kung gabi man, araw. Thank you, Lord. Alam namin na kayo po, Lord, ang in full control of this Bible study. Thank you, Lord. Thank you for the fresh and new revelation about this lesson, Lord. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang ating Diyos. Salamat po sa muling pagkakataon na nabigyan po ang inyong lingkod ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay pagpapatuloy ng ating aralin sa Book of Ephesians at ngayon po ay nasa chapter 3 na po tayo. At katatapos lang po ng ating chapter 2 with Minister Sandy and Minister Dodi. So ngayon po, dako tayo sa chapter 3 ng Ephesians. Babasahin ko muna po dito po sa Efesyo, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Ang paglilingkod ni Pablo sa mga hintil. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mensahe po ng ating Panginoon mula po sa Efeso, kabanata 3, talatang 1 hanggang 6. At ito nga po ang ating pong aralin ay napamagatang God's marvelous plan for the Gentiles. God's marvelous plan for the Gentiles. Ang kahangahangang plano ng Diyos para sa mga hintil. So ngayon po mga kapatid, bago tayo rin magpatuloy, alamin po natin ano po bang pagkakaiba nitong mga hintil at saka po ng mga Hudyo. Mahalaga pong malaman natin ito sapagkat si Saint Paul po ay ipinadala o sinugo ng Diyos para mangaral po sa mga hintil. Ngayon, atin pong talakayin muna ang pagkakaiba po ng mga hintil at mga Hudyo. Gentiles today are generally defined as any person who is not Jewish, encompassing all individuals, nations, and ethnic groups worldwide that do not have ancestry in the 12 tribes of Israel. So yun po makikita natin, kasi po itong mga hintil, ito yung mga tinagurian na hindi po sila mga Hudyo. Of course, at sumasaklaw, sila rin po ay considered as nation and ethnic groups. No po? At dito po ay sila po yung mga nagsimula sa 12 tribes of Israel. The term stems from the Hebrew word goy, G-O-Y, or sa Greek po ay ethnos, E-T-H-N-O-S, meaning nations and represents the non-Jewish world. So yan po ang mga hintil, mga kapatid. Ano po? Ngayon po itong mga Jews, the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, specifically representing the tribes of Judah and Benjamin, who survived the Babylonian exile. Originally termed Hebrews or Israelites, they are identified as God's chosen people. Yun po ang lagi nating naririnig kahit noong una pa mang panahon na ang mga Hudyo or ang mga Jews, sila po yung mga chosen people of God. Ano po? And yun nga po, governed by the Mosaic Covenant and are linked to the southern kingdom of Judah.
Ngayon po, the broader Jewish people originate from the 12 sons of Jacob or Israel, ano po, with the tribe of Judah becoming the namesake for the later Jewish identity. Kung kaya nga po yun, di po ba, alam naman natin yung historical background po na ang 12 tribes of Israel, na-divide po ito into two. Mayroon pong northern parts, may southern part. At ito po yung tribe of Judah and Benjamin. Ito po yung sa southern kingdom. Ano po? Southern kingdom of Judah. So diyan po nag-start po yan mga kapatid. So ngayon, dito po sa ating aralin na, dumako na tayo ngayon sa ating aralin sa Ephesians chapter 3. Ang ipinababatid po dito sa atin ng ating kapatid na si Saint Paul ay ganito. Paul introduces himself as a prisoner for Christ Jesus, then explains that God revealed to him a mystery, that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. So ito po, napakahalaga po na pag atin po itong mas pinag-aralan mga kapatid, yung pong nasambit ko sa kanina na talaga naman pong si Paul ay pinili ng Diyos para po mamahayag o magbahagi ng salita ng Diyos sa mga hintil. Doon po sa Acts 9:15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. So yan po, makikita natin yan sa Acts 9:15 na sinugo po diyan si Ananias para po, puntahan si Paul or formerly Saulo. But then, siya ngayon si Paul. Ano po? Ngayon po, mga lessons na ating matututunan dito po sa Ephesians 3 verses 1 up to 6. Unang-una po, yung Paul's ministry context. Kay Paul po, ministry context. Unang-una, he emphasizes he is in the chains not for wrongdoing, but for preaching the gospel. This shows commitment to God's purpose despite suffering. So, ano po ang pinapakita dito? Noong pong panahon na nasa pagpipreach po si Paul, alam nyo, napakahirap po din ang kanyang sitwasyon kasi isipin nyo na siya po ay nabilanggo. Hindi naman sa kung ano pa mga civil case. Ang kanya pong naging, ang ipinataw po sa kanya ay yun pong dahil sa pagpipreach ng Word of God. So, kung titingnan natin mga kapatid, ay antindi po ng sitwasyon dito ni Paul, ano? At, but then, ang pinapakita po dito is yung commitment to God's purpose. Sa kabila po na may mga sufferings tayo. So, tayo di po ba? May mga pangyayari sa buhay natin na may mga kaganapan na hindi naman natin minsan maintindihan, hindi natin magustuhan. Ako nagpipreach, pero bakit ako ikinulong? Pero yun nga po ang magandang balita. And despite of everything, kahit po may mga sufferings, napakaganda po na kahit ibilanggo natin ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng hadlangan o ibilanggo ang salita ng Diyos. Ito po'y patuloy na lalaganap. Ang katotohanan yan, pag inaral pa po natin yung mga karanasan ni Saint Paul in prison, alam po natin na nakapreach pa siya doon sa mga nasa bilangguan at na marami pong na-convert doon. Maraming sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya hindi po hadlang, mga kapatid, ang pagkabilanggo, no, ng isang mga lingkod ng Diyos. No? Kapag tayo po ay pinili ng Diyos, siyempre, hindi naman lahat hahantong sa bilangguan. Pero ito po, matindi yung kay Paul, ano? Pero hindi po siya natigatid. Alam po niya na may layunin ng Diyos kung bakit siya napadako sa lugar na yon at alam niya, para po maipahirating din ang salita ng Diyos, hindi lang sa mga Hudyo, pati po sa mga Hintil. Ano po? Ang pangalawa po is the mystery revealed. In Old Testament times, God's covenant was primarily with Israel. No?
Yun naman po talaga, no, nung unang panahon, alam natin, sa ano lang yan, sa mga chosen people of God, yung ang pangangaral ng Word of God o yung pakikipagtipan sa ating Diyos. The mystery is that now, through Christ, Gentiles are fully included. No? So, bigyan din po natin ito. Ang mga hentil po ay fully included, not as outsiders or second-class members, but as equal partners in God's kingdom. So, ito na po yun ngayon na wala po yung yung racial discrimination kasi minsan 'di ba tayo ay ano naman 'yan, iba naman ang lahi niyan. O dito na nga lang sa Pilipinas ay ito naman Batanggenyo, ito Bicolano, ito Ilocano o kung ano mang ating pong ang ating pong lahi o saan tayo nagbulang-angkan. Ang mahalaga po kung tayo ay kay Jesus Christ, tayo po ay magkakapatid at tayo po ay iisa sa paningin ng ating Diyos. Tayo po lahat ay mahal niya at gusto niya po tayong iligtas, mga kapatid. So, yan po ang mystery na nahayag na rin. Hindi na po siya mystery, hindi niya sa lihim. Ito po ay ipinabatid na rin, ipinaalam na rin sa sangkatauhan sa buong mundo na ang mga hintil po ay kabilang na rin sa mga ililigtas ng ating Diyos. And actually po, pag inaral natin, ang Pilipinas po ay kasama po dyan sa mga Gentiles. Kasi we're not from Israel, of course. Hindi naman tayo kabilang doon sa tribe of Israel, doon po sa mismong sa Israel. Pero ngayon tayo ay considered as mga Kristiyano sapagkat tayo na kay Kristo. Pag tinignan natin yung Galatians 3:29, kung kayo kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako na Diyos. Napakaganda po ng posisyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So yan po ang pangalawa, the mystery revealed. Ang pangatlo po ay threefold unity. Gentiles and Jews are, number one po, yung sa threefold unity, heirs together of God's promises. So tagapagmana po talaga ng mga ipinangako ng ating Diyos. Napakagandang balita po nito. Pangalawa po, members together of Christ's body. Di po ba? So, hindi natin pwede sabihin, hindi ka pwede dito sa aming church kasi ganito ang lahi mo, ganito ang nagmulang lugar, ganito, ito ang estado ng buhay mo. Wala na pong ganon, mga kapatid. Lahat ng handang tumanggap kay Jesucristo ay welcome po. At yan din po, glory to God sa atin sa Comfy, glory to God po, at welcome natin ang lahat ng tao na gustong lumapit, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Po? So, yan po ang pangalawa. And then, ang pangatlo po, sharers together in salvation through faith. Totoo naman po. Salamat na nga lang at tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos. At sa pakikinig natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan po sumibol ang ating pananampalataya in Romans 10:17. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan nagbubunga po ito ng pananampalataya. And of course, in Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. So that's very clear po, mga kapatid, na tayo po ay qualified to be saved, pagdating ng takdang panahon. At yan po ang threefold unity. Ngayon, ang sumunod po ay ito pong how this revelation came. How this revelation came. It was made known to Paul by revelation, highlighting that this is God's plan from before the creation of the world. So mga kapatid, mahalaga po itong yung pong kapahayagan na mula sa Diyos. Pagka inaral din po natin yung nasa Acts, di po ba yung personal encounter of Saint Paul, nagkaroon siya ng personal encounter with our Lord Jesus Christ, na doon po na binigyan siya ng mga kapahayagan. Kaya tayo po ng mga mananampalataya, mayroon tayong mga revelations from the Lord, na doon po ay walang pwedeng makakontest. Meaning, pag yun ni-reveal sa iyo ng Diyos, 100% sure yun, kapag tayo na kay Lord, magaganap po yun. So yung pong mga kapahayagan, alam nyo, maganda pong yan, atin pong isinusulat. Kung mayroon tayong notebook, of course, isulat natin yan, yung date niyan,
Ano ba ang word mo nung una mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Ito ba'y nagaganap sa buhay mo, sa buhay natin? Maganda po na itala natin ito mga kapatid kasi mga divine revelation po yan. So kung ano man ang nireveal sa'yo ng Diyos noon, kasi po pwede pong tayong lahat ay gamitin niya for a specific purpose. No po? Pwedeng gamitin tayo ng Diyos na mapunta tayo sa mga iba't ibang sulok ng mundo, iba't ibang lahi, no? Upang ipahayag ang salita ng Panginoong Jesucristo. So wag po tayong matatakot if we have received the personal revelation from our Lord Jesus Christ. Alam natin ang Holy Spirit will lead us, no? will reveal something, no, na galing po sa ating Diyos mismo. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po'y patuloy na kinakausap ng Diyos. May mga revelations at ito po'y not human wisdom, okay? Highlighting that this is God's plan from before the creation of the world. So, kapatid, baka ikaw ay tinatawag ng Diyos para tumanggap, manampalataya, lumapit at maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo upang marami rin tao ang maligtas pagdating ng panahon. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon, kapatid, at kinakausap ka ng Diyos, dinggin po natin ang kanyang panawagan. At napakarami pa pong tao sa mundo. Lalo kung sa ating mga mahal sa buhay ay hindi pa rin sila lumalapit sa Panginoon. This is the perfect time. And not only sa ating mga loved ones, kundi sa ating mga relatives, sa ating pong mga kaibigan, kakilala. Di po ba tayo nga, marami tayong kaibigan ngayon, lalo nga, di ba, sa social media, marami tayong mga friends, pwede nating ma-share si Lord. No po? At magagamit natin ang mga means na yan para po ma-share ang Word of God sa mandako ng mundo. At kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon na may plano talaga siya sa bawat isa sa atin na magamit po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sapagkat kasama na po yan sa kanya mga divine plan. Ano po? Ngayon po yung ating practical application. Ito po yung last part natin. Tandaan po natin that we are called to embrace unity in the church. So ano pong unang pinapakita dito sa atin pagdating po sa application? Ang nais po ng ating Diyos, tayo po lahat ay magkaroon ng pagkakaisa. Ano po? Yung pong pagkakaisa ay napakahalaga po sa church at hindi po usapin ang yung pong cultural, ethnic or background differences. Kasi minsan, di ba, may magkakaroon ng culture shock, ibang tradition, iba yung belief nila, iba-ibang lahi, angkan, tribo. Pero alam niyo po, ang mahalaga po, dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa. Naalala ko yung awitin na, dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Remember that song, mga kapatid? Ano po? Bigla ko lang na-recall. So, yan po, mga kapatid, ha? Salamat po sa Panginoon. And then, another application po, our faith is rooted in God's revealed truth, not human ideas. Ayan, totoo naman po yan. Our faith is rooted in God's revealed truth. Salamat na lang po, maraming katotohanan ang atin na pong narinig. And of course, ang John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung kaya po, sagana tayo sa katotohanan, kailangan nating panghawakan ang truth defined by God, not defined by man. Thank you, Lord. Ano po? And hindi po yan human ideas, hindi po yun ideya ng mga taong tulad natin. And finally po, we can find strength in knowing that even in difficult circumstances, we can fulfill God's purpose for our lives. So, mahalaga po ito mga kapatid na sa kabila po ng lahat,
the experiences of Saint Paul, marami po siyang difficulties in life. Nabilanggo nga po siya kung kaya nga po itong Book of Ephesians, ito po ay one of the prison epistles. Nasulat niya po ito na siya po ay nasa bilangguan. Kaya mga kapatid kay Kristo Jesus, tandaan po natin na ang ating pong kalakasan, ay nagmumula sa ating Diyos. Sa kabila po ng mga difficult circumstances, we can fulfill God's purpose sa ating pong kanya-kanyang buhay. Kung ano man ang pinagagawa sa atin ng ating Diyos, right now, let us listen and then let's follow God's instructions. So, mayroon pong mga promptings in leading ang Holy Spirit. Kung kaya mga kapatid, salamat po sa Diyos. Patuloy tayong humayo saan man pong dako ng mundo sapagkat nais ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, anumang lahi sila, anumang kanilang pinagmulan. Kung sila'y tatanggap sa Panginoong Jesucristo, sila po ay welcome lahat. Tayo lahat ay welcome at alam natin na ang plano ng Diyos ay pag-isahin tayong lahat, tayo manampalataya sa Kanya, maglingkod ng may kagalakan ayon sa Kanyang kalooban at sigurado po ang ating kaligtasan sa Kanyang muling pagbabalik, tayo Kanyang isasama sa Kanyang kaharian. Praise the Lord! Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo and salamat din po sa privilege na nakapagbahagi po muli ako ng Kanyang mga salita. So patuloy po tayong mga kapatid, humayo. Kung tayo po'y Kanyang tinawag, tugon lang po tayo. At kung saman tayo ipadala ng ating Diyos, let's be willing to do His perfect will sapagkat kasama po natin ang ating Diyos. Sapagkat siya noon, siya noon, ngayon at magpakailanman, hindi po siya nagbabago. Kaya mga kapatid, ang Kanyang mga salita at pangako ay magaganap. Kung naganap po sa mga unang mananampalataya, sa atin po ay pwede ring maganap. Purihin ang Diyos. Good evening po muli. And God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.